Isang nakakagimbal na pangyayari ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa Tanay Rizal. Dalawang katawan kasi ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng bahay na ito sa Barangay Wawa, Tanay Rizal. Kinilala ang mga biktima na ang mag-asawang sila Jessa at Jerry. Ano kaya ang nangyari sa kanila at sino ang may kagagawa ng karumal-dumal na krimen? Dumal-dumal ang pagkamatay ng isang babae na pinalakol sa ulo sa Tanay Rizal. Suspect sa krimen ang kanyang asawa na natagpuan ding patay. Natagpo ang patay ng isang babae sa Tanay Rizal na nakitaan ng sugat sa ulo na mula raw sa palakol. Ang suspect, kanya mismong mister na natagpuan ding patay. Selos ang tinitigang motibo sa krimen. April 26, 2026 ng pasado alas 9 ng umaga, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Tanay Rizal. Base sa report, ay may naganap na krimen ng pagpatay sa Barangay Wawa na nasa kanilang jurisdiction. Kaya naman, kasama ang grupo ng SOCO at investigador on duty, ay agad nilang tinungo ang lugar. Sa bahay na ito sila itinuro ng mga residente doon. Pagdating nila sa area, ay marami ng tao, bagamat may mga barangay officials na sa area na sinusubukang pigilan ang mga naku-curious na tao na pumasok at makontaminate ang crime scene. Pagpasok nila sa pintuan ng bahay ay doon na nila nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang babae at isang lalaki. Sa kama ay naroon nakahandusay ang isang babae na naliligo sa sarili niyang dugo dahil sa tinamo nitong malaking sugat sa kanyang ulo. Wala itong suot na pang itaas na kasuotan at sa tabi nito ay naroon ang isang luma ng palakol na may mga bahid pa ng dugo. Ito ang siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Sa kisame naman ng bahay ay naroon at nakasabit ang katawan ng isang lalaki. Ano kaya ang nangyari sa dalawa? Ayon sa investigasyon na ginawa ng Tanay Rizal Police, nalaman nila na ang babae at lalaki ay mag-asawa at dating naninirahang magkasama sa nasabing bahay, kasama ang kanilang mga anak. Ayon sa report ay matagal nang naghiwalay ang dalawa dahil sa pagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Malimit na mag-away ang dalawa at may mga pagkakataon na nasasaktan ng lalaki ang biktima. Kaya naman nang di na nito matiis ang ginagawa ng asawa ay nagdesisyon na itong umalis kasama ang kanilang mga anak. Naiwang mag-isa doon ang padre de pamilya. Dahil nga mahirap ang buhay sa kabila ng pagtsatsaga ay hindi kaya ni Jessa na buhayin ang mga anak. Kaya naman humihingi ito ng sustento sa kanyang asawa na si Jerry. Pumayag naman ang lalaki, subalit meron itong ibinigay na kondisyon. Magbibigay siya ng sustento sa mga bata at ibibigay niya lamang iyon kung personal itong kukunin ni Jessa sa kanilang bahay. Dahil walang choice ay pumayag si Jessa. At nagkaroon nga sila ng kasunduan na uuwi si Jessa sa bahay ng asawa tuwing araw ng Sabado para kunin ng sustento para sa mga bata. Natutulog siya doon ng isang gabi at umaalis naman kinabukasan ng Linggo. Labagman sa kanyang kalooban ay walang magawa si Jessa kundi sundin ang kondisyon na ibinigay ng kanyang asawa. Sa salaysay ng mga kapitbahay ng mga biktima ay nasanay na sila na nakikitang umuuwi doon ng biktima tuwing Sabado. At nasanay na rin sila na sa tuwing naroon ng dalawa ay lagi ang mga itong nag-aaway. Ito din ang naganap noong April 25, 2026, araw ng Sabado. Sa salaysay ng isang saksi, alas 12 ng tanghali noong April 25, 2026, nang mapagawi siya malapit sa bahay. Narinig niya ang pag-aaway ng mag-asawa. Narinig niya rin na nagmamakaawa ang babae at nagsabi ng tama na. Habang sumisigaw naman ang lalaki ng niloloko mo ako. Maya-maya pa ay may narinig na siyang malakas na kalabog bago tuluyang tumahimik ang paligid. Sinubukan niyang ikwento ang nasaksihan sa mga nakatatanda sa lugar, subalit walang naglakas ng loob na makialam. Nasanay na kasi ang lahat doon na sa tuwing magkikita ang mag-asawa ay nag-aaway. Hindi iyon ang unang beses na narinig nilang nagtatalo at nagsisigawan ng dalawa. Kaya naman, sa pag-aakala na isa lamang iyong away mag-asawa ay walang nakialam. Kinabukasan April 26, 2026 ng alas 9 ng umaga, nang marinig ang balita sa laganap na pag-aaway ng kanyang anak at manugang, ay nagpasya ang ina ng lalaki na bisitahin ang bahay ng anak. Ilang beses siyang tumawag sa labas ng bahay, subalit walang sumasagot. Kaya naman nagdesisyon na siya na pumasok. Pagpasok sa loob ay doon niya nakita ang kalagayan ng anak at manugang na pareho ng walang buhay. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay na siya namang tumawag sa mga pulis.
According to him, magpapakain siya ng manok doon malapit sa bahay na pinangyarihan. At narinig niya nga na may dalawang sa loob ng bahay na nag-aaway. Yung babae ay nakikiusap na tama na. At saka yung narinig naman ng bata doon sa lalaki is linoloko mo ako. Then nakarinig siya ng kalabog, yung malakas. Then tumigil. Base sa investigasyon ng Tanay Rizal Police, ay selos ang nakikita nilang motibo sa krimen. Bagamat matagal nang hiwalay ang mag-asawa, ay hindi nawala ang pagiging seloso ng suspect na lalaki. Sa tuwing magkikita ang dalawa ay sapilitan niya itong ginagalaw bago niya ibigay ang sustento ng mga anak dahilan ng kanilang laging pag-aaway. Matapos ang nagawa sa kanyang asawa ay doon naman ito pinarusahan ng kanyang sarili. Dahil sa kapawala ng buhay ang dalawa ay napagdesisyonan na ng kanilang pamilya na wag nang ipa-autopsy ang mga katawan. Dahil maging sila ay kumbinsido na walang ibang tao ang sangkot sa nangyari sa dalawa. Pareho din silang wala na kaya naman para saan pa na malaman ang sanhi ng kanilang ikinamatay. Wala na rin namang mananagot. Sa halip ay madadagdagan lamang nito ang sakit na kanilang nararamdaman. Dahil sa selos at di pagkakaunawaan ay may mga anak silang naulila. Kung nagawa lamang sana nilang mag-usap ng mahinahon at pakinggan ang panig ng isa't isa sa maayos na paraan ay maaari kayang naayos pa nila ang kanilang pagsasama o nagkaroon ng maayos na kasunduan para sa kapakanan ng mga batang naging bunga naman ng kanilang pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.